Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao, ay mapapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga, Vicariate of Santo Niño. Magandang umaga po, Father. Salamat sa inyo. Dito tulog pa. Palapakan natin ang ating Panginoon. Asan po ang parokya ng Santo Niño? Pwede ba tumayo ang mga taga Santo Niño? Sabihin niyo naman, hey! Ang parokya ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Hey! Para hiwa-hiwalay, ha? Ang parokya ng... Hindi, tutulong natin. Don Bosco. Yan, Don Bosco. Hey! O, nasa na yung libo-libong Don Bosco niyan? Ang parokya ng Solidad. Di ba nahiya pa? Pinakahiya niyo ako, ha? Ang parokya ng Binondo, yung Chinese. Mamaya pa kayo, yung Chinese. Ang parokya ng San Lorenzo Ruiz sa Binondo. Kakapiesto niya lang, wala na kayong sigla, ha? At ang San Pablo Apostol. Okay na ba kayo? Nagkaisa na kung anong kanta natin sa opening? Hindi kasi nag-usap-usap eh. Mahalaga talaga yung nag-uusap muna tayo, no? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kapatid, naligo ka ba? Kasi mahirap kumilos pag hindi ka naligo. Di ba? Kaya matamlay, wala sigla, kasi hindi pa nababasa yung isipan, wala, ganyan, no? Pero sa umagang ito, sa ating pagtitipon bilang kabataan ng Bikaryo ng Santo Niño, maganda yung panimula ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na maaari ding ipinaparating sa atin na si San Pablo, sa kabila ng kanyang kalagayan, siya po ay nasa kulungan. Pero sinulatan niya ang mga taga-Efeso para iparating yung kanyang pasasalamat sa Diyos dahil nabalitaan niya na yung mga tao sa Efeso ay lumalago at lumalalim ang kanilang pananampalataya. Sabihin niyo nga, pananampalataya. Ulit, pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lang salita. Ang pananampalataya ay dapat ipinapakita sa gawa. Lalong-lalo na sa mga panahon na tayo po ay sinusubok.
Kasi ang pananampalataya kailangan dumaan sa pagsubok, sa paghihinang para lubusan talagang mapalabas yung tunay na nandoon. No? Kasi pwedeng sabihin natin may pananampalataya tayong lahat kasi nandito tayo sa simbahan, naglilingkod tayo sa simbahan, may pananampalataya na tayo. Pero kapag sa mga panahon na tayo ay susubukin, doon talaga natin masasabi yan. Kaya nga sa Ebanghelyo, ipinapaalala ni Jesus, no, itong kanyang sinasabi na, kung ikakaila mo ako, kung ididinay mo ako sa harapan ng mga tao, hindi rin kita kikilalanin sa harapan ng mga anghel na nasa harap ng Diyos. Sino ba rito ang nakaranas na masabihan na huyo? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huyo ka sa akin. Ano ba pag sinabing huyo ka sa akin? Pag sinabihan ka, huyo ka sa akin, di ba yan yung hindi ka kinikilala o kaya biglang, kala ko magkaibigan tayo, kala ko magkasama tayo, pero bakit parang hindi mo ako kilala? Yan, di ba sa atin, sa organization, sa ministries natin, maganda yung mga kabataan ay nagkakakilala. At paano magkakakilala? Kasi yung pagkakakilanlan natin, siyempre magsisimula sa pagbubukas mo ng iyong sarili, pagkikwento mo ng iyong buhay. Alam mo dapat yung katabi mo kung naligo o hindi, kung nag-toothbrush ba yan o hindi, alam mo kung matalino ba yan o nagtatali-talinuhan, alam mo kung may pera yan o wala. Alam mo rin kung gutom yan o hindi. Pupunta yan sa iyo pag gutom yan. Pero pag busog, huyo ka sa akin. Ang panawagan sa atin, no? Lalo na sa mga kabataan, kailangan natin ng mga kabataang katulad ninyo na maninindigan kay Kristo. Pag sinabi maninindigan kay Kristo, kasama na dyan yung kung ano ang ipinaglalaban ni Kristo, kung ano ang itinuturo ni Kristo, yun din yung ating paninindigan. Siyempre, bilang kabataan, malayo-layo pa yung ating lalakbayin. Pero nandito na tayo. Nagsisimula na tayong kilalanin si Jesus. Walang question, no? Kilala tayo ni Jesus. Mula ulo hanggang paa. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Mula ulo, mukhang paa. Tingnan nyo. Mula ulo, mukhang paa. At least mukhang paa, hindi amoy paa. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, kilala ka ni Kristo. Kasi di ba, yun yung foundation ng friendship, foundation ng relationship. Kapag kilala mo siya ng lubusan, kahit anong paninira ang gawin ng ibang tao, kahit pa anong i-post ng ibang tao sa social media tungkol sa kanya, hindi ka panghihinaan at hindi mo siya iiwan. Kasi kilala mo siya. At alam mo din kung saan siya nanggagaling, kung bakit nagkakaganon, kung bakit niya nasabi, kung bakit niya nagawa. Kahit mali, pero hindi mo kukonsintihin, kundi dadamayan mo kung paano maitatama ang pagkakamali. Masarap po yung may kaibigan, di ba? No? Lalo na kung may mga pagkakataon sa buhay natin na parang wala tayong kakampi sa bahay o magulo sa bahay. Di ba ang takbuhan natin yung kaibigan na talagang naririyan at mananatili sa iyo. Yan yung pahayag sa atin ngayon. Hindi ka iiwan ni Jesus. At huwag kang tatakbo. Huwag kang lalayo kay Jesus. Mahirap kung ang tatakbuhan mo, depression, o kaya si Miss Anxiety. Mahirap yon. Meron tayong Kristo. Nasasamahan ka. Tutulungan ka. At ipakikilala ka.
Kaya sana po, no, ang magiging hamon, sana wag mong ikahiya ang iyong pananampalataya. Wag mong ikahiya si Kristo. Be proud! Wag lang yung puro ang mga, ano bang lumalabas sa mga social media ninyo? Ano bang mga ipinopost ninyo? Naipopost nyo ba kung sakaling nagsimba ka? Naipopost mo ba yan? Kung sakaling may event sa simbahan, naipopost mo ba yan? Na-share mo ba yan? O baka pag may skandal lang sa simbahan, ikaw pa nangunguna, ikaw pa talaga ang mangungunang mag-share nang hindi mo muna inaalam. Kailangan yung protektahan ang isa't isa. Ikaw ay bahagi ng simbahan. Kaya kailangan protektahan ng bawat isa ang simbahan. Bilang mga kabataan, kailangan pangunahan na rin natin yung paninindigan natin. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag mong ikahiya si Kristo. Tandaan nyo po ha, hindi tayo ikakahiya ni Kristo kahit ano pang nagagawa nating kalokohan. Hindi ka niya ikakahiya, hindi ka rin niya iiwan, sasamahan ka niya para ayusin ang mga pagkakamali ng mga desisyon natin sa buhay bilang mga kabataan. Hopefully, unti-unti, magmamature tayo, tatanda tayo. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Yan na yung magiging susunod na lay minister. O kaya, yan na yung susunod na AP, Apostolado ng Pagkain. Yan na yung susunod na mga leader ng mga parokya. Ikaw na yan, kayo na yan. Kaya tinitrain na tayo ngayon. Kaya lang, hindi tayo magiging mabuting leader kung ngayon pa lang hindi tayo ma-equip, hindi tayo matuturuan. Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Siya na ba yung susunod na sister? Siya na ba yung susunod na parish priest ng San Pablo? Sige, tingnan nyo nga. Taas nga ang kamay ng mga binata dito. Yung binata, kasi kayo, ang aga-aga niyong umano-ano eh. Binata kayo? Binata kayo? Sana po, no? Ito yung pagsisimula natin ulit, pagtibayin ang ugnayan ng bawat parokya sa ating bikaryo at susugurin natin yung ibang mga bikaryo. Makikipagtulungan tayo sa parokya, sa bikaryo, sa distrito, hanggang sa kung hinihingi ng pagkakataon, hinihingi ng misyon na makibahagi sa gawain ng buong simbahan, why not? Pero ngayon, magsisimula dapat na palalimin ang ating pananampalataya. Amen?